Kumusta mga kasaliksik? Ang pamahalaan ng Pilipinas ay nagsusulong ng muling pagbuhay at pagpapalawak ng mga pasilidad militar sa Subic Bay, sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon ng West Philippine Sea. Kabilang sa mga pangunahing plano, ang pag-convert ng dalawang dating bahagi ng US Navy base, ang Grande Island at Chiquita Island, bilang opisyal na military reservasyon. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya upang palakasin ang presensya ng Pilipinas sa mga katubigang inaangkin nito at ipagtanggol ang mga karapatan sa eksklusibong economic zone nito. Ang Grande Island ay may natatanging lokasyong estratehiko kung saan matatanaw nito ng direkta ang mga pangunahing daanan ng karagatan na patungo sa Bago de Masinloc at Scarborough Shoal. Ang dalawang lugar na ito ay nasa loob ng kinikilalang EEZ ng Pilipinas at naging tampok ng patuloy na sigalot sa pagitan ng Manila at Beijing. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binigyang diin ang pagpapalakas ng kapangyarihang pandagat bilang tugon sa mga agresibong aktibidad ng China. Kabilang na ang presensya ng kanilang Coast Guard at Maritime Militia sa mga pinag-aagawang teritoryo. Ayon sa mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines, kabilang sa mga target na proyekto ang pagsisimula ng konstruksyon ng Naval Station Nabasan, isang pasilidad na matatagpuan malapit sa bukana ng Subic Bay at nasa loob ng saklaw ng planong military reservation sa Grande Island. Ang nasabing proyekto ay inaasahang magiging pangunahing base ng mga operasyon ng Philippine Navy sa bahagi ng Luzon na nakaharap sa South China Sea. Kasabay ng mga hakbang sa Luzon, binanggit rin ang mga plano para sa pagpapaunlad ng mga pasilidad militar sa Mindanao. Ang layunin ay tiyakin ang sapat na kakayahan ng bansa sa pagmonitor at pagtugon sa mga banta mula sa timog kanlurang bahagi ng kapuluan. Lalo na sa Sulu Sea, kung saan lumalabas na rin ang mga Chinese warships sa mga nakaraang taon. Mula sa Subic hanggang Mindanao, pinapalawak ng AFP ang saklaw ng operasyon upang maisakatuparan ang estratehikong pagpapalawak at territorial defense. Sa gitna ng lumalaking bilang ng mga bagong barkong pandigma na binili ng Pilipinas, sa ilalim ng revised AFP Modernization Program, lumitaw ang kakulangan sa infrastruktura. Hindi na sapat ang kasalukuyang ship berthing capacity at housing facilities para sa tauhan. Kaya naman, bahagi ng programa ang pagtatayo ng mas malawak at modernong pasilidad na kayang tumanggap ng mga mas malalaking barko at mas maraming personnel. Layon nitong matugunan ang kinakailangang logistical support upang masustentuhan ang patuloy na pagpapalawak ng puwersang pandagat. Isa sa mga kasalukuyang hakbang na isinagawa ng Philippine Navy ay ang paggamit ng bahagi ng dating Hanjin Heavy Industries Shipyard na matatagpuan sa kabilang panig ng Subic Bay mula sa dating naval base. Ang dating shipyard ay bahagi ngayon ng malawak na Special Economic Freeport Zone. Ngunit ito na rin ang naging pansamantalang solusyon ng Pilipinas para mabigyan ng docking space ang kanilang lumalaking naval fleet. Subalit, ayon sa mga opisyal, hindi pa rin ito sapat upang matugunan ang pangmatagalang pangangailangan ng buong puwersa. Sa parehong panahon, kasabay ng pagbabalik ng mga pasilidad, aktibong ikinokonsidera rin ng pamahalaan ang pagtatatag ng mas modernong pasilidad para sa mga warships na inaasahang darating sa susunod na 4 na taon. Kasama rito ang 2 bagong frigate at 6 na corvette mula sa South Korea, na itinuturing na unang batch ng mga modernong sasakyang pandigma na eksklusibong gagamitin ng Philippine Navy mula noong dekada 40. Sa kasalukuyan, ang fleet ng bansa ay pangunahing binubuo pa rin ng mga Hamilton-class cutters mula sa Estados Unidos at ilang amphibious ships mula Indonesia. Ang Subic Bay, bilang isang natural na deep water harbor, ay matagal nang kinilala bilang estratehikong lokasyon para sa naval operations. Bago pa man umalis ang US military noong taong 1992, ito na ang naging pangunahing sentro ng logistics at service operations ng US 7th Fleet. Ang pagbabalik ng Philippine Navy sa lugar sa pamamagitan ng pag-activate ng Naval Operating Base Subic noong taong 2022 ay nagpapatunay sa patuloy na kahalagahan
ng Subic bilang puso ng operasyong pangdagat ng Pilipinas. Ang pagbabalik ng focus sa Subic Bay ay hindi lamang isang tugon sa banta ng China, kundi bahagi rin ng mas matagal na plano ng military modernization na sinimulan pa noong unang bahagi ng dekada 2010. Ayon sa mga tagapagsalita ng Department of National Defense, kailangan ng bansa hindi lamang ng makabagong kagamitan, kundi pati ng mga pasilidad na makakasuporta sa training, maintenance at deployment ng mga bagong kagamitan. Kasabay ng mga ito, muling ibinabalik ng pamahalaan ang intensyon nitong gawing ganap na integrated naval and air facility ang Subic Bay, na may kakayahang magsagawa ng joint operation sa himpapawid at karagatan. Ang malapitang lokasyon nito sa Scarborough Shoal at iba pang pinagtatalunang teritoryo ay nagbibigay ng mahalagang papel sa mabilisang deployment ng mga asset kung sakaling magkaroon ng krisis sa South China Sea. Sa pangkabuuan, ang rehabilitasyon ng Subic Bay bilang pangunahing sentro ng naval at air operations ay isang konkretong hakbang ng pamahalaang Pilipino upang mapanatili ang soberanya nito sa harap ng lumalalang tensyon sa rehiyon. Sa pamamagitan ng pagtutok sa estratehikong pagpapalawak ng kapasidad militar, nananatiling matatag ang layunin ng Pilipinas na maging handa sa anumang hamon sa karagatang bahagi ng kanlurang Luzon at Karatig Pook. Kasunod ng muling pagbubukas ng Subic Bay bilang sentro ng naval operations, isinunod ng pamahalaan ng Pilipinas at Estados Unidos ang mas malawak na plano para sa logistics prepositioning na naglalayong palakasin ang kakayahan ng dalawang panig sa harap ng tumitinding tensyon sa South China Sea. Isa sa pinakamahalagang hakbang ay ang planong pagtatayo ng isang climate-controlled storage facility ng US Navy malapit sa Subic Bay o Clark Economic Freeport Zone. Ayon sa mga dokumento ng Navy, ito ay magkakaroon ng sukat mula 19,000 hanggang 33,000 metro kwadrado at magsisilbing bagong sentro ng maintenance at storage ng mga military vehicles at kagamitan sa rehiyon. Ang nasabing proyekto ay tinukoy bilang pinakamalaking prepositioning initiative mula nang umalis ang Estados Unidos sa Subic Bay noong taong 1972. Inaasahang maisa sa katuparan ito sa taong 2026 at magtatagal ng 10 taon ayon sa nilalaman ng lease solicitation. Malinaw sa mga dokumento na ang layunin ay hindi lamang pansamantalang deployment kundi ang pagbabalik ng tuloy-tuloy na kapasidad ng Estados Unidos na magsagawa ng repair, resupply at rapid deployment sa Indo-Pacific Theater. Ang bagong pasilidad ay idinisenyo upang magsilbing pangunahing imbakan at maintenance hub ng mga sasakyang militar at iba pang essential equipment. Bagaman walang direktang binanggit na storage ng mga armas o bala, kabilang sa plano ang pagtatayo ng isang Armag High Security Modular Armory Facility mula sa US Marine Corps na magpapahintulot sa ligtas na pag-iimbak ng mga sensitibong kagamitan. Ayon sa plano, tinatayang 60 sinang hanggang 100 tauhan ang itatalaga sa operasyon ng pasilidad sa buong panahon ng lease. Sinabi ni Lieutenant Commander Robert Hensley, isang logistic officer na bahagi ng US Marine Indo-Pacific Command. This facility is crucial to ensuring our readiness in the region. With climate-controlled storage and quick-access maintenance capabilities, we can deploy rapidly and respond decisively to regional contingencies. Dagdag pa niya, isa itong konkretong tugon sa mga natuklasang kakulangan sa logistics support sa mga nakaraang joint exercises tulad ng Balikatan. Ang lokasyon ng pasilidad ay kailangang nasa loob ng 60 milya mula sa Naval Support Depot sa Subic Bay at dapat nasa jurisdiksyon ng Subic Bay Metropolitan Authority o ng Clark Economic Freeport Zone. Ang mga espasyo sa paligid ng Subic na dating sakop ng Naval Station Kubi Point ay tinukoy na estratehikong lokasyon dahil sa kakayahan nitong tumanggap ng malalaking barko mula sa Estados Unidos, lalo na tuwing tagsibol kung kailan inaasahan ang pagdagsa ng American Maritime Activity para sa taunang military drills.
Ayon sa mga opisyal ng Department of National Defense, ang Subic ay may mahigit 100 ektaryang lupa na dati nang may estruktura para sa heavy military logistics. Sa muling paggamit nito, mas napapabilis ang pagsasaayos kesa sa pagtatayo mula sa simula. Habang umuusad ang mga preparasyon para sa bagong warehouse, binigyang diin ng mga opisyal ang pagkakaiba nito sa mga naunang kontrata. Ang minimum na espasyong kakailanganin, 19,979 na metro kwadrado, ay halos 4 na beses ang laki ng dati nang ginagamit na bodega ng Estados Unidos sa Subic na may sukat na 5,300 metro kwadrado. Sa ganitong sukat, kakayanin ng bagong pasilidad na tumanggap ng daan-daang sasakyan at agamitan ng mga US Marines para sa staging at forward deployment sa Indo-Pacific. Ayon kay Commodore Ramon Enriquez, tagapagsalita ng Philippine Navy, hindi lamang ito benepisyo sa US Forces. Sa tuwing may prepositioning ng equipment, may kasabay na kasanayan at kaalaman ang naiiwan sa amin. Logistics is the bloodstream of operations, and we are strengthening that connection. Bukod sa nasabing bodega, nakalatag din ang mga plano para sa pagtatayo ng isang finger pier na may sukat na 15 metro ang lapad at 155 metro ang haba sa Naval Operating Base Subic. Ang pier na ito ay itatayo sa tulong ng Foreign Military Financing Program ng Estados Unidos sa pamamagitan ng Naval Sea Systems Command's International Fleet Support Program Office, kilala bilang PMS 326. Layunin nitong suportahan ang home porting ng mga barko ng Philippine Navy gaya ng patrol vessels at frigates na inaasahang darating sa loob ng susunod na 4 na taon. Ang pier ay itatayo ng isang lokal na kumpanya, ang Subic Dry Dock Corporation, na dati nang nagsagawa ng mga malalaking refit at overhaul ng barko para sa mga kliyenteng lokal at internasyonal. Ang pier ay magiging bahagi ng lumalaking infrastruktura ng Philippine Navy sa Subic na sinimulan noong 2022 nang i-activate ang Naval Operating Base sa dating Hanjin Heavy Industries Shipyard. Sa pamamagitan ng proyektong ito, umaasa ang pamahalaan na hindi lamang mapalalakas ang kakayahan ng bansa sa pakikidigma, kundi makapag-aambag din ito sa lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng mga oportunidad sa trabaho at teknikal na kaalaman. Ang pinagsamang inisyatibo ng Pilipinas at Estados Unidos ay nagpapakita ng pagbabalik ng Subic Bay bilang isang mahalagang estratehikong punto sa Indo-Pacific. Sa gitna ng mga tensyon sa South China Sea at Taiwan Strait, mas mahalaga ngayon ang pagkakaroon ng accessible, scalable at resilient na military logistics support. Hindi lamang ito bahagi ng panandaliang layunin ng interoperativity, kundi isang konkretong hakbang upang ihanda ang rehiyon para sa pangmatagalang depensa laban sa anumang banta sa soberanya at kaayusan. Sa gitna ng tumitinding hamon sa seguridad sa rehiyon ng West Philippine Sea, isinusulong ng Armed Forces of the Philippines ang malawakang modernisasyon ng Philippine Air Force bilang bahagi ng estratehikong layunin na palapasin ang kakayahang pansiguridad at pagpapalipad ng kapangyarihan mula sa himpapawid. Bahagi ng planong ito ang pagtatatag ng isang bagong forward operating base sa Subic Bay International Airport, isang lokasyon na dating bahagi ng US Naval Air Station sa Cuby Point, upang mas mapalawak ang surveillance, reconnaissance at air defense capabilities ng bansa. Ayon sa mga dokumento ng Philippine Air Force, ang bagong pasilidad ay idinisenyo upang mag-host ng mga modernong maritime patrol aircraft, fighter jets, missile storage facilities at isang malawak na hangar para sa maintenance at deployment ng mga surveillance platforms. Malinaw sa plano na hindi lamang ito ordinaryong airstrip, kundi isang advanced aerial operations hub na maaaring magsagawa ng tuloy-tuloy na air patrol at interdiction missions sa mga katubigang sakop ng Pilipinas. Sinabi ni Lieutenant Col Jose Florencio, isang project officer ng Air Force Base Development Team, hindi na sapat ang mga kasalukuyang air facilities natin.
Ang proximity ng Subic sa Scarborough Shoal at iba pang contested areas ay dahilan kung bakit ito ang napiling sentro ng air projection strategy natin. Kailangan nating magkaroon ng mabilis na response capability sa ere. Kasama rin sa plano ang paggamit sa umiiral na runway ng Subic Bay International Airport para sa mga surface attack aircraft na maaaring tumugon hindi lamang sa mga banta sa dagat kundi maging sa mga emergency sa lupa. Bagamat ang initial na halaga ng proyekto ay tinatayang $2.5 milyong na nakalaan sa housing at security upgrades. Ipinahiwatig ng mga schematic diagram na mas malalawak na development ang inaasahang maisa sa katuparan sa susunod na mga taon. Ilan dito ang mga secure munitions bunkers, radar systems, command and control centers at drone operations area. Ang pagtatayo ng bagong base ay bahagi ng mas malawak na strategic basing plan ng Department of National Defense. Sa ilalim ng planong ito, tinukoy ng AFP ang mga lokasyon sa buong kapuluan kung saan maaaring itayo ang mga estratehikong pasilidad upang masuportahan ang air-sea-land operations na umaabot sa labas ng teritorial na hangganan ng bansa at saklaw pa ang mga bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Isa sa mga layunin nito ay ang mapadali ang deployment ng mga aircraft na kayang magsagawa ng long-range maritime patrol at interdiction missions laban sa mga aktibidad ng dayuhang barko sa pinag-aagawang karagatan, ayon kay Defense Undersecretary Alberto Del Rosario. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagpaparami ng eroplano. Mas mahalaga ang infrastructure. Hindi magagamit ang modernong assets kung wala tayong runway, storage, radar support, at maintenance systems. Ang Subic Bay ay ideal dahil may existing civilian infrastructure, ngunit kailangan itong i-reconfigure para sa military use. Habang kasalukuyang pinag-aaralan pa ang mga final specifications ng proyekto, malinaw sa mga tender documents na kabilang sa long-term vision ang pagtatayo ng basing support para sa mga advanced reconnaissance drones. Ang mga unmanned aerial systems, UAS, na ito ay magiging sentro ng intelligence, surveillance, at target acquisition, ISTA, capabilities ng AFP, isang aspektong matagal nang hinahanap sa sandatahang lakas ng bansa. Bukod sa base sa Subic, ang planong ito ay konektado rin sa pagtatayo ng mga auxiliary air stations sa mga piling bahagi ng Visayas at Mindanao na magsisilbing redundancy o fallback airstrips sa panahon ng natural disasters o armed conflict. Sa konteksto ng paglaganap ng artificial island building ng China sa South China Sea at ang pagpapalakas ng kanilang sariling missile defenses, ang kakayahan ng Pilipinas na magkaroon ng deterrent air presence ay isa ng mahalagang bahagi ng kanilang defense strategy. Nabanggit din sa mga dokumento ang posibilidad ng pakikipag-ugnayan sa mga allied nations upang makapaghatid ng training, maintenance support at technology transfer na magpapalawak sa kapasidad ng Air Force personnel. Sa kasalukuyan, umaasa pa rin ang Pilipinas sa mga third-party contractors para sa ilang mission-critical services. Ngunit layunin ng proyekto na unti-unting gawing self-reliant ang Philippine Air Force. Isang senior official mula sa Philippine Air Force ang nagsabi, marami tayong natutunan mula sa joint training exercises gaya ng Balikatan at Cope Thunder. Pero kailangan na nating magkaroon ng sariling capability to launch and sustain air operations without relying on external assets all the time. Dito papasok ang role ng Subic Base. Ang bagong base ay may potensyal ding makapaghatid ng civilian-military coordination, lalo na sa mga panahon ng kalamidad. Dahil sa laki ng pasilidad at kakayahang tumanggap ng cargo planes, maaaring itong gamitin para sa Humanitarian Assistance and Disaster Response, HADR missions. Ito ay isang mahalagang aspeto lalo't ang Pilipinas ay isa sa mga bansang madalas tamaan ng bagyo at lindol. Sa pangmatagalang plano ng pamahalaan, ang Subic Bay ay hindi lamang magiging sentro ng naval modernization kundi pati na rin ng aerial power projection. Sa muling pagbuhay ng airfield nito para sa operasyon ng Philippine Air Force, inaasahan ang mas mataas na operational tempo,
mas malawak na saklaw ng surveillance at mas mabilis na response time sa mga isyu ng seguridad at soberanya. Ang pagpapatatag ng base sa Subic ay sumasabay rin sa mas masigasig na kampanya ng gobyerno upang itaas ang defense spending at paigtingin ang defense diplomacy sa mga kaalyado gaya ng Estados Unidos, Australia at Japan. Lahat ng ito ay bahagi ng pagsisikap ng Pilipinas na maipagtanggol ang karapatan nito sa ilalim ng international law at mapanatili ang balanseng kapangyarihan sa rehiyon. Sa kabila ng mga hamon sa budget, logistical requirements at geopolitical risks, tuloy-tuloy ang pagsasakatuparan ng Philippine Air Force modernization. Sa mga susunod na taon, inaasahang magsisimulang lumipad mula sa Subic Bay ang mga eroplanong magbabantay sa ating kalangitan at katubigan, mga sasakyang hindi na lamang sagisag ng presensya, kundi ng determinasyon ng isang bansang muling bumabangon sa hamon ng panahon.